Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng cryptocurrency, particular na po ang sikat na bull run nitong nakalipas na taong 2021, meron pong isang pangalan na hindi po pwedeng mawala sa usapan. Isang project na nagsimula bilang isang simpleng katunggali ni Dogecoin. Ngunit mabilis na naging isa sa pinakamalaking phenomenon sa buong mundo. Ito po ay walang iba kundi si Shiba Inu o mas kilala po natin sa tawag na SHIB. Ang dog-theme cryptocurrency na ito ay nakakita po ng isang hindi kapani-paniwalang pag-angat. Isa pong meteoric rise sa loob lamang ng ilang buwan matapos po itong i-launch nitong nakalipas na August 2020. Bagamat sa mga nakaraang taon ay nakakita po tayo ng matinding pagbaba sa presyo nito mula po sa kanyang peak. Ang project na ito ay patuloy pa ring may hawak na napakalaking impluensya at lakas dito sa mundo ng crypto. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng napakadetalye kung ano ba talaga ang tunay na dahilan sa likod ng kasikatan ni Shiba Inu. Ano nga ba ang mga naging mitsa ng kanyang dambuhalang pag-angat at ano ang kasalukuyang kalagayan ng project na ito habang tinitignan po natin ang hinaharap. Kaya ito po ay isang kwento ng tamang tiyempo, matinding hype at mga desisyong nagpabago sa takbo ng market. Bago po tayo magpatuloy ay silipin lamang po natin ang daily chart time frame dito ni SHIB kung saan nakikita natin dito na ang kanyang presyo ay naglalaro sa 50 digits 560. Ayan, at dito po sa chart nakikita natin na nabasag niya yung nagsisilbing minor support natin dito sa 563. At dahil dyan mataas po ang posibilidad na siya ay magpapatuloy sa pagbagsak dito sa nakaabang na major support natin sa 50 digits 511. Maliban po dyan ay bearish yung ating mga indicators na siyang nagdadagdag sa posibilidad na mas mataas ang tsansa na ito ay magpapatuloy na bumagsak sa mga paparating na araw. Yan, sabi po sa ating balita dito, mula po ito sa watcher.guru, ay the rise of Shiba Inu, what made it so popular. Kaya para po ito sa mga baguhan, yan, particular po sa mga tinitignan itong si Shiba Inu kung mag-i-invest ba sila or hindi. Yan, kaya kilalanin po muna natin kung paano nga ba siya naging sikat. Isa po sa pinakamalaki at pinakamahalagang dahilan sa likod ng hindi po kapanipaniwalang rally ni Shiba Inu noong taong 2026 at mga nakaraang cycle ay ang tinatawag po nating makasaysayang burn. Ayan. Para sa mga matatagal na sa crypto space, alam na alam ang kwentong ito. Ngunit napakahalagang balikan po natin ang logic sa likod nito. Ayan. Ngunit noon pong i-launch itong si SHIB, ang mga developer po ng project ay nagpasya na ipadala or isend ang kalahati po ng kabuuang supply ng token. Isa po itong dambuhalang halaga. Ito ay sinend po nila sa wallet ng co-founder ng Ethereum na si Vitalik Buterin. Ayan. Highlight lamang po natin. Ang hakbang po na ito ay hindi lang basta isang marketing stunt. Ito po ay isang madiscarding galaw. Ang asosasyon ng pangalang Shiba Inu sa isa sa pinaka-respetadong tao sa mundo ng blockchain ay nagbigay po sa token ng agarang legitimization. Biglang nagkaroon po ng tiwala ang mga tao dahil ang kalahati ng supply ay hawak ng isang haligi ng industriya. Ngunit ang mas malaking sorpresa ay nangyari nang magpasya itong si Buterin na sunugin o i-burn ang 90% ng mga coin na kanyang natanggap. Yan, highlight po natin. Ibig sabihin ay permanenteng tinanggal po sa sirkulasyon ang napakalaking bahagi ng SHIB at ang natitirang bahagi ay ipinahagi naman sa mga donasyon.
Sa aking opinyon, ito ang pinagmulan ng tinatawag po nating supply shock. Isipin po ninyo ang isang sitwasyon kung saan may isang sikat na produkto sa market na gustong-gustong bilhin ng lahat ng tao. Sabihin natin ito ay isang limitadong sapatos o sikat na gadget. Biglang sa isang snap ng daliri, ayan, ang kalahati ng mga produktong iyon na nakatabi po sa bodega ay sinira at hindi na kailanman pwedeng ibenta. Kaya ang tanong, ano ang mangyayari sa natitirang mga produkto? Ang interest ng mga buyers o mamimili ay nandoon pa rin. Ngunit ang supply ay biglang lumiit. Ang natural na resulta ng ganitong senaryo ay ang mabilis po at marahas na pag-akyat ng halaga. Ito po ang eksaktong nangyari kay SHIB. Ang mataas na demand na sinabayan po ng biglaang pagkawala ng supply ay nagdulot ng isang napakalaking price spike. Ang mga maagang pumasok na investors ay nakakita po ng dambuhalang kita mula sa napakaliit na kapital. Ang ilang libong piso ng mga nakasabay ay biglang naging milyon-milyon sa loob lang ng maikling panahon. Kaya masasabi ko po rito ay ang token burn na ito ang naglagay kay SHIB sa mapa ng seryosong trading. Ipinakita po nito na ang mga meme coin ay kayang manipulahin ang ekonomiya ng kanilang token sa pamamagitan ng scarcity o kakapusan. Ngunit ang tanong ng marami, kaya ba itong maulit? Ang unang burn ay isang natatanging kaganapan na mahirap pong kopyahin. Dahil ito ay nakadepende sa aksyon ng isang solong tao na may malaking impluwensya. At highlight lamang po natin ito saglit. Yan. Dahil po sa dambuhalang pag-angat na ito, ang interest at kuryosidad, yan, or curiosity ng publiko ay lalong lumaki. Ang mga balita tungkol sa mga taong biglang yumaman dahil kay SHIB ay kumalat po sa mga social media, sa mga balita at sa iba't ibang online communities. Ang mga bagong investors na naghahanap ng mabilisang kita sa crypto ay nag-unahan at nagpila-pila para makabili ng asset. Ang FOMO o ang fear of missing out ay umabot po sa pinakamataas na antas nito. Lahat ay gustong sumakay sa trend bago po ito tuluyang umalis. Dahil po sa matinding pressure na ito ng mga buyers, naabot po ni Shiba Inu ang kanyang makasaysayang all-time high na 40 digits 8616 nitong nakalipas po na October 2021. Ito po ang peak ng tagumpay ng project kung saan naging usap-usapan ito sa buong mundo. Gayunpaman, kung titignan natin ang kasalukuyang data mula po sa CoinGecko, si SHIB ay bumaba na ng higit 93%. Ayan, 93% mula po sa kanyang pinakamataas na peak. Isang napakatalikod na pagbagsak na nag-iwan sa maraming huling pumasok na mga investors na may hawak na mabigat na pagkalugi. Sa aking opinyon, sa kabila ng matinding 93% na pagbaba na ito, bakit marami pa rin tao ang tapat at patuloy na nag-aabang kay SHIB? Ang sagot po dyan ay simple lamang. Yan po ay dahil sa pag-asa. Ang psychology ng isang retail investor ay madalas po na nakatali sa nakaraan. Nakita nila kung ano ang kayang gawin ni SHIB noong nakalipas po na taong 2021. Kaya ang pag-asa na magkaroon ng isa pang katulad na rally ang patuloy na nagpapainit sa kasikatan nito hanggang ngayon. Ang masasabi ko po sa bagay na ito ay may dalawang mukha. Sa isang banda, ang pagkakaroon ng isang tapat na community ay isang napakalaking asset para sa anumang crypto community. Ang community ang nagpapanatili ng ingay, nagpapakalat
ng impormasyon at nagbibigay ng liquidity sa market. Ngunit sa kabilang banda, ang pag-asa na nakabatay lamang sa nakaraang hype ay mapanganib. Ang market ngayon ay iba po kumpara noong nakalipas na taong 2021. Mas marami na ang pagpipilian, mas matalino na po ang mga investors at mas mahigpit na po ang mga regulasyon. Ang isang asset na bumaba ng 93% ay nangangailangan ng higit pa sa simpleng social media hype para muling makabalik sa kanyang peak. Kailangan ito ng tunay na lakas na magmumula sa loob ng system nito. Yan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa 589 trillion coins in circulation o ang supply. Yan, dito po tayo sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ni Shiba Inu sa kasalukuyang panahon. Bagamat nagkaroon po ng dambuhalang token burn itong si Vitalik Buterin noon, si SHIB ay mayroon pa ring humigit kumulang 589 trillion na coins sa sirkulasyon. Isipin po ninyo ang numerong ito, 589 trillion. Napakalaking bilang nito. Ang dambuhalang supply na ito ang pangunahing dahilan kung bakit napakahirap para sa presyo ng SHIB na umabot sa mga pangarap ng marami, tulad ng ₱1 o $1. Para umakyat po ang presyo ng isang asset na may ganyang kalaking supply, kinakailangan ng isang astronomical na halaga ng market capitalization. Ibig sabihin, kailangang pumasok ang trilyong-trilyong dolyar sa project na sa kasalukuyang estado ng global economy ay tila hindi po makatotohanan. Ang mataas na supply na ito ay nagsisilbing isang napakabigat na anchor na pumipigil sa mabilis na paglipad ng presyo. Ayan. Ngayon, sa aking opinyon, meron po tayong masasabi kong meron pong isang katanungan dito kung paano nga ba natin maiisip ang 589 trillion supply na ito. Isa pong magandang halimbawa ay ang pagkahambing nito sa mga butil ng buhangin sa isang malawak na dalampasigan. Kung ang bawat barya ni SHIB ay isang butil ng buhangin, napakarami mong truck na kailangang punuin para lang mailipat ang buong sako. Kahit magbawas ka ng ilang daang balde ng buhangin araw-araw sa pamamagitan po ng normal na pagsunog o maliliit na burns, ang itsura ng dalampasigan ay hindi mo halos mapapansin na nabawasan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga maliliit na token burns na nakikita natin ngayon sa mga balita ay tila walang malaking epekto sa chart. Kaya sa aking pagsusuri dito, ang pag-asa sa purong token burn lamang para sa pag-angat ng presyo ay isa pong pagkakamali. Maraming nag-iisip na kung magpapatuloy lang ang pagsunog ng mga barya, otomatikong aakyat ang presyo. Ngunit ang katotohanan ay hindi po ganun kasimple. Ang market ay hindi lamang tumitingin sa kung gaano karami ang nawala, kundi sa kung gaano karami ang natitira at kung may gustong bumili sa mga natitirang iyon. Kung ang supply ay malaki pa rin, ang bawat pag-angat ay sasalubungin ng mga taong gustong magbenta para makabawi sa kanilang lugi, na lalong nagpapahirap sa pag-reclaim ng momentum. Ayan. Ngayon, dahil po sa hamon ng malaking supply, ang mismong pamunuan ng Shiba Inu sa pangunguna po ng kanilang lead developer na si Satoshi Kusama, ayan, highlight lamang po natin, ay naglabas ng mga pahayag na nagbibigay ng bagong direksyon sa project. Ayon sa kanila, ang isa pang mas malaking token burn ay maaring hindi sapat para tunay na itulak ang presyo ng coin sa pangmatagalang panahon. Sinasabi po ng Shiba Inu team na para sa totoong pagbangon at kaligtasan ng kanilang ecosystem, particular na po ang kanilang Layer 2 network na Shibarium, ang project na ito ay nangangailangan ng isang bagay na mas mahalaga. At yan po ay ang mass adoption.
Ang mass adoption ay nangangahulugan na si SHIB ay hindi na lang dapat tingnan bilang isang speculative asset o isang coin na binibili mo ngayon para ibenta bukas sa mas matatag na halaga. Dapat po itong magamit sa totoong buhay. Dapat itong maging bahagi ng mga transaction, maging kapani-pakinabang sa mga aplikasyon at tanggapin ng mga negosyo bilang lehitimong paraan ng pagbabayad. Kung walang mass adoption, ang asset ay mananatiling nakatali sa swerte ng market. Kaya sa aking opinyon, dito natin makikita ang pagbabago sa mentalidad ng mga developers ng SHIB at ito ay isang positibong hakbang. Ang pag-amin na ang token burn ay hindi sapat ay nagpapakita ng kapanahunan o maturity sa bahagi ng project. Kung iisipin natin, ang pagbuo ng mga utility tulad po ng Shibarium ay ang kanilang paraan para bigyan ng tunay na halaga ang coin. Ang layunin ay lumikha po ng isang network kung saan ang bawat transaction ay otomatikong nagsusunog ng kaunting SHIB habang nagbibigay ng serbisyo sa mga gumagamit or users nito. Gayunpaman, ang paglipat mula sa pagiging isang meme coin patungo sa isang utility token ay napakahirap na proseso. Para itong isang sikat na komedyante na biglang gustong maging isang seryosong aktor sa isang mabigat na drama. Ang publiko ay mayroon ng paunang paghuhusga. Ang mga malalaking institution at ang malawak na masa ay nangangailangan ng matinding kumpiyansa bago mag-invest ng malaking pera sa isang network na may kasaysayan sa pagiging isang biro lamang noong una. Kung ang masa ay walang sapat na tiwala sa security, bilis at pangmatagalang silbi ng Shibarium, ang asset po ay patuloy na mahihirapan na makita ang hinahangad na pagbangon. Ang tiwala ng tao ang pinakamahalagang currency sa puntong ito. Hindi po ang bilang ng mga token na nasusunog. Ayan, habang tinitignan po natin ang kasalukuyang landscape ng cryptocurrency, ang kompetisyon ay mas matindi na kaysa sa dati. Marami ng mga bagong meme coins at mga utility projects ang nagsusulputan na mas modernong teknolohiya. Yan, na meron pong mas modernong teknolohiya at mas agresibong community. Si Shiba Inu ay kailangang patunayan po niya ang kanyang ecosystem na may kakayang mabuhay at makipagsabayan sa mga bagong hamon na ito. Ang tagumpay po ng Shibarium ang susi. Kung magagawa nitong mang-akit ng mga developers na magtayo ng mga decentralized applications o dApps sa kanilang network, dito po magsisimula ang tunay na organic demand. Ang organic demand na ito ang magiging kabaliktaran ng speculative demand na nakita natin noong nakalipas na taong 2021 rally. Ito po ang demand na hindi po basta-basta mawawala kahit magkaroon ng bear market. Dahil ang mga tao ay gumagamit ng network para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa blockchain. Yan, sa aking opinyon naman, ay paano natin matitimbang ang tsansa ni SHIB sa aspetong ito. Ang masasabi ko po ay nakasalalay sa bilis na kanilang pag-execute ng kanilang roadmap. Ang community ng crypto ay kilala sa pagiging mainipin. Kung ang development ng Shibarium ay mabagal at hindi po nakikita ng masa ang agarang pakinabang nito, ang pondo ng mga investors ay madaling lilipat sa ibang mas mabilis at mas bagong project. Ang kasikatan ay isang pabago-bago pong bagay. Kung ano ang sikat ngayon ay pwede pong malimutan bukas kung walang patuloy na inobasyon or innovation. Si SHIB ay may kalamangan pa rin dahil po sa laki ng kanilang hawak na kapital at ang kilalang pangalan nito sa buong mundo. Halos lahat ng gumagamit ng crypto ay kilala ang logo ni Shiba Inu. Ang hamon na lang ay kung paano isasalin ang kasikatang ito sa aktual na paggamit. Ang bawat update mula sa development team ay dapat magpakita ng konkretong resulta, hindi lang mga pangako sa social media.
Ang transition na ito mula po sa hype patungong utility ang magiging huling pagsubok na magdidikta kung si Shiba ay mananatiling isang matatag na haligi o dahan-dahang maglalako bilang isang alaala ng nakaraang bull run. Ayan, sa kabuuan, ang kasaysayan po ni Shiba Inu ay nagbibigay sa atin ng isang napakahalagang aral tungkol sa kalikasan ng cryptocurrency. Ang meteoric rise nitong nakalipas na taong 2021 ay bunga ng isang perpektong kombinasyon ng mataas na kuryosidad or curiosity, matinding FOMO ng mga bagong investors at ang makasaysayang token burn ni Vitalik Buterin na nagdulot po ng isang matinding supply shock sa market. Ang pag-abot nito sa all-time high na 40 digits 8616 ay patunay po ng lakas ng community kapag nagkaisa ang interes ng marami. Ngunit ang kasalukuyang estado po nito na may 93% na pagbaba mula sa peak at ang dambuhalang hamon ng 589 trillion na supply sa sirkulasyon ay nagpapaalala po sa atin na ang hype ay may hangganan. Ang pananaw po ng Shiba Inu team sa pangunguna ni Satoshi Kusama ay malinaw. Hindi sapat ang pagsunog ng mga coin. Ang mass adoption at pagbuo ng tunay na kumpiyansa sa masa ang tanging paraan upang ang coin ay muli pong makabawi ng kanyang momentum. Ayan, dito na po tayo. Balikan natin ang ating chart dito. Ayan, para po sa aking technical analysis, kung ano po ang magiging galaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw, ay mataas po ang chances na magpapatuloy ito sa kanyang pagbagsak. Kasi kahapon, tumagos na po siya sa ating minor support dito sa 563. Ayan, medyo nagkaroon po kasi siya ng pagtalbog dito. Ayan, simulan po natin sa kanyang pagbagsak dito. Ayan, bumagsak po siya, tumalbog po siya dito dahil may minor support po tayo dito. Pero kahapon lamang, kitang-kita natin na siya, ang candlestick na nabuo natin kahapon ay tumagos na yung pangangatawan nito. Ibig sabihin, may breakout na po tayo dito. Ngayon, susubukan po niyang bumalik. Yan, dito sa ibabaw ng support. Kung makakabalik po siya rito, is may chances po na magko-consolidate po siya ulit. Pagpapatuloy niya yung kanyang consolidation dito. Pero kung pag nauntog po siya dito, ayan, kasi retest po ito. Tinetest niya kung magiging matibay nga ba ang nabasag na support na ito bilang resistance. Kaya ititest po niya ito. Kung pag tinest niya ito at matibay ito, dito na po siya magde-decide na magpapatuloy sa kanyang pagbagsak. Ayan. Yan po ang nakikita ko na chances na mataas po ang chances na magiging galaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw. Lalong-lalo na at sang-ayon yung ating dalawang indicators dito na nagsasabing bearish pa rin ang momentum or marami pa rin pong nagbebenta sa ngayon dito kay Shiba Inu. Ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood.